Kumusta mga ka-Discarded Chicks? Welcome back sa channel kung saan napag-uusapan natin ang mga real talk tungkol sa relasyon, diskarte at buhay. Ngayong araw ay magbabasa ako ng isang totoong confession galing sa isa sa ating viewers na tawagin na lang po natin siya sa pangalang Adrian. At pagkatapos, bibigyan natin siya ng payo. Kung may ganito rin kayong sitwasyon, baka makarelate kayo, kaya tapusin nyo to hanggang dulo. Dahil magbibigay ako ng 5 practical tips na pwede nyong sundan agad. So, eto na po, basahin natin ang kwento ni Adrian. Magandang araw po sa inyo, Discarded Chicks. Tawagin nyo na lang po akong Adrian. 31 years old, halos 2 taon na kami magkasama ni Mia. At sa umpisa, parang lahat perfecto. Tawanan, lambingan, mahabang yakap, at yung feeling na halos hindi kami mapaghiwalay. Lahat ng maliit na bagay nagiging malaking dahilan para ngumiti kami. Yung amoy ng kape na niluluto niya tuwing umaga, yung paraan niya sa pagtawa, yung paghawak niya sa kamay ko, kapag magkasama kami sa jeep. Akala ko yung ang buhay na gusto ko. Pero may dumating na panahon na unti-unti kong napapansin na may bumabagsak sa loob ko. Hindi naman malaking bagay sa labas. Trabaho namin okay. Walang malaking away, pero sa loob ng kwarto may problema. Tuwing nagiging intimate kami, hindi ako tumatagal. Minsan 5 minuto, minsan 3 minuto lang. Sa una, iniisip ko na normal lang. Adrenaline lang. Pero paulit-ulit na nangyayari. At doon nagsimulang umatake ang kaba. Naalala ko yung gabi na parang pinukpok ang loob ko. Nagkasama kami pagkatapos ng mahabang araw niya sa hospital. Nagluto siya ng sinigang na alam kong kinahihilig ko. Kumain kami, nagkwentuhan, pero nung oras na nagpunta na kami sa kwarto, parang may nag-iba. Bago pa man ako magsimula, may kaba na agad. Niisip ko na baka mapahiya ako. Baka masaktan ang pride ko. Nagmamadali ako dahil ayaw kong maulit yung mabilis na pagtatapos. Dahil doon, mas mabilis nga siyang dumating. Pagkatapos, nakahiga kami sa gilid ng kama. Tahimik tinitingnan ko siya at ramdam kong may pinagdaraanan siya. Hindi naman siya nagsasalita ng reklamo, pero hindi rin siya masaya. Tinignan ko siya at tinanong, "Love, okay ka lang ba?" Ngumiti siya ng pilit at sinabing, "Okay lang, love. Basta andito ka, masaya ako." Pero ramdam ko sa mukha at sa mga mata niya na may kulang. Minsan sinusubukan kong baguhin ang sarili ko. Nagbasa ako ng mga tips, nanood ng mga video, nagtry ng mga technique na nabasa ko. Pagsasanay sa PC muscle, breathing exercise, distraction techniques. Pero habang ginagawa ko ito, may tinatanong ako sa sarili. Bakit kailangang maging ganito? Bakit parang ang buong halaga ko bilang lalaki ay nakabase sa kung gaano ako katagal sa kama? Habang iniisip ko to, lalo lang akong kinakabahan at mas mabilis nagtatapos. Naging bahagi na ng routine ko ang pag-iwas. Kung dati excited ako, pumunta sa bahay niya, ngayon minsan pinapalipas ko muna. Nagpapalusot ako nang may meeting ako bukas o pagod ako kahit gusto ko naman talagang makasama siya. Natatakot akong masaktan siya o magdulot ng lungkot sa kanya. Pero alam kong hindi tama ang pagtakas. Nakikita ko na lumalaki ang distansya. Hindi lang sa kama, pati sa hapagkainan at sa simpleng pag-uusap.
Isang gabi, hindi ko na kaya. Humawak ako sa kamay niya at seryosong sinabi, Mia, sorry kung minsan hindi ako tumatagal. Naiintindihan ko na naaapektuhan ka. Nilapat niya ang kamay niya sa akin at tumingin na parang gusto niyang ipaabot na hindi niya ako sinisisi. Pero ramdam ko ang bigat sa puso niya. Love, sabi niya, hindi lang ito tungkol sa haba ng oras. Gusto ko lang maramdaman na kasama kita, na hindi ka nag-iisa sa kaba o sa presyo. Doon ko unang inamin sa sarili ko na hindi lang performance ang problema. Mindset ko mismo ang gumagawa sa akin na mahina. Ako ang naglalagay na expectations na dapat laging perpekto. Ako ang nagpapalakas ng pressure at ako ang natatakot sa posible na resulta. Kumbaga, hindi ako nakikinig sa proseso. Nasa dulo lang palagi ang tingin ko, hindi sa kasalukuyan. Minsan isipin mo, pre, na kahit anong technique o drill ang gawin mo, kung ang utak mo ay lulunok ng pag-aalala, hindi ka magtatagal. Na-realize ko na kailangan kong baguhin hindi lang ang kilos ko sa kama, kundi ang buong paraan ng pag-iisip ko. Paano ko haharapin ang kaba? Paano ko igagalang ang sarili ko? Kahit magkaiba ang outcome, at paano ko iibahin ang pananaw ko na ang intimacy ay teamwork, hindi scoreboard. Kaya doon nagsimula ang paghahanap ko ng ibang paraan. Hindi lang para sa how to last longer, kundi para sa how to be a presence. Naisip ko na baka ang stoic mindset ang tutulong sa akin. Kung marunong akong kontrolin ang reaction ko, hindi ako matutukso ng panic at mas magiging buo ang puso ko sa partner ko. Salamat sa iyo, Adriana, sa pag-share ng kwento mo. Mga ka-Diskarte Chicks, hindi lang si Adriana ang may ganitong struggle. Maraming lalaki ang nakakaramdam ng pressure at expectation. At minsan dahil doon, mas lalo lang lumalala ang problema. Hindi lang ito physical, madalas psychological din. Kapag masyado kang nakafocus sa outcome na kailangan tumagal ako, mas lalo kang kinakabahan. At yung kaba na yon ang nagiging dahilan kung bakit lalo kang nagmamadali. Kaya mga ka-Diskarte Chicks, eto na ang 5 practical tips na pwedeng-pwede ninyong sundan para matulungan kayo sa ganitong sitwasyon. Number 1 is control your breathing. Kapag bumibilis ang hinga mo, sinyalis na malapit ka na. Mag-slow down. Huminga ng malalim at i-ground ng sarili mo sa moment. Mas kalmado ang katawan, mas natatagalan ang performance. Number 2, shift your focus. Huwag lang sa puro sa sarili mong pleasure, nakapokus. Bigyan ng atensyon ng partner mo sa kanyang kilos, halik at emosyon. Kapag hindi ka nakatutok sa malapit ka na, mas nagiging natural at mas tumatagal ka. Connection ang mas mahalaga kaysa ego. Pangatlo, ayusin ang lifestyle. Tulog, alak at exercise. Kulang sa tulog, laging puyat, madalas umiinom, bababa ang stamina mo. Kaya mahalaga ang disiplina. Bawasan ang alak, gumawa ng consistent na sleep routine at maglaan ng 20 to 30 minutes sa pag-e-exercise araw-araw. So pang-apat is kumain ng masustansya at i-manage ang stress. Kung puro fast food at sugary drinks ang kinakain mo, mabilis kang mapapagod. Kumain ng prutas, gulay at pagkain may zinc at omega-3 tulad ng isda at nuts. Bukod dito, alagaan mo rin ang mental health mo. Stress at kaba ang madalas nagpapamadali sa lalaki. Subukan ng deep breathing, meditation o simpleng relaxation.
bago makipag-intimacy para mas kalmado ang isip at katawan mo. Panglima is communicate and detach from outcome. Hindi mo kailangan magpasa ng presyo na dapat tatagal ka ng 30 minutes o higit pa. Kapag honest ka sa partner mo at sinabi mong medyo kinakabahan ako, tulungan mo akong maging kalmado, mas nagiging magaan ang experience. Tandaan, intimacy is teamwork. Kapag hindi ka obsessed sa timer at mas nakaka-focus ka sa connection, mas nagiging natural, mas satisfying, at mas tatagal ka. Mga ka-discarte chicks, kung nararamdaman mong ikaw si Adrian, tandaan mo, hindi solusyon ang iwasan ng problema. Ang tunay na lalaki humaharap at natututo ng disiplina. Relax ka lang at panatag ang loob mo para hindi ka kabahan at ma-overwhelm. Dahil sa huli, hindi lang ito tungkol sa haba ng oras, kundi sa lalim ng connection ninyo. Kung gusto mo pang matuto ng mga diskarte at tips para mas gumanda ang takbo ng relasyon at love life mo, i-like mo tong video. Mag-comment ng experience mo sa baba at syempre huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Diskarte Chicks at kung may gusto ka ring i-confess o ipa-share na topic, i-message mo lang, baka yan na ang susunod natin pag-usapan dito sa channel. Ilalagay ko po ang details sa description kung saan pwede po kayong mag-send ng inyong confession. So, ayan mga ka-Diskarte Chicks, sana ay may natutunan po kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago pa tayo matapos, shoutout sa ating mga masugid na tagapanood na sina Antonio Aguas from Pangasinan, Allster Lister from Bukidnon, Felix Ignacio, taga Bayugan City, usapang babae ng Baguio, Jimar from Pandan Antique, Ian Dubria, Francisco Aglia from Nueva Ecija, at kay Harold Padero from Saudi Arabia. Guys, maraming salamat po sa suporta at panonood mga ka-Diskarte Chicks dahil po sa inyo patuloy at lalo akong ginaganahang gumawa ng mga content na makakatulong at nakakaaliw sa lahat. Solid kayo at para naman sa mga hindi pa na siya shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video? I-comment lang ang hashtag ka-Diskarte Chicks at sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alis sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.